Amen. Kapag kinontra mo yung tamang aral, kaibigan, amen, habang nakikinig ka, nagmumurmurin ka, meron kang alam pero hindi mo ipinapahayag, kaibigan, hallelujah, katulad na ng Israelita na nagmumurmuring dantay, hallelujah, instead na makantang nila, makarating sila sa land of promise, amen, for 10 years, for 10 days, 10 or 9 days, amen, approximation, nakarating sila doon sa lupang pangako, 40 years. Amen. Bakit? Nagmumurmuring. Bakit? Ayaw maniwala. Ayaw makinig. Ano yung pinapakinggan? Yung sarili nila. Kaibigan, huwag mo pakinggan ang sarili mo. Pakinggan mo ang tinig ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Pakinggan mo ang pangungusap ng Diyos sa buhay mo. Sabi rito, sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Nakakalungkot. Amen. Sabi ng Biblia, lahat ay pwede mong gawin. Pero tandaan po natin, hindi lahat ng ating gagawin ay nakakabuti sa atin. Kaibigan, mahal ka ng ating pong Panginoon. Naniniwala ako, amen, kung bakit dinala kami ng ating pong Panginoon sa lugar na Laos. Hallelujah. Dahil meron dito na nais, amen, iligtas ng ating pong Panginoon. Meron dito na nais tulungan ng Diyos, kaibigan. Hallelujah, lumapit tayo sa ating pong Panginoon Jesucristo. Amen. Nung ako po ay lumapit kay Jesus, 20 years na nagpe-maintenance ng gamot, 50 sa hospital. Amen. Nung samampalataya, pinagaling ni Jesus. Ngayon, wala na po akong maintenance ng gamot. For 20 years, kaibigan, alipin ako ng kalium durol, akalga, amen, mga sakit sa high blood. Ang dami kong iniinom na gamot for 20 years. Pero lumapit ako sa atin pong Panginoon, yung mga gamot na iniinom ko, tinanggal ng atin pong Panginoon, pinagaling ni Jesus. Ngayon, nasa inyong harapan, hindi na po nagme-maintenance. Anong sakit ko? High blood niya. Kakulangan ng potasyon, mga minamahal. Baka meron kang kilala, may sakit sa potasyon, may kakulangan. Amen. Hindi gamot ang kalutasan, hindi doktor ang kasabutan, sa Jesus ang kasabutan. Sa matagal mo ng karamdaman, kaibigan. Hindi mabago-bago yung asawa mo, ilapit mo yan kay Jesus. Ako, hindi ako mabago-bago ng asawa ko dati. Amen. Pero na ako po ay nasa tingit ng kamatayan. Amen. Muntik ka mamatay. Ang sabi ko, Panginoon, tigil mo ako ng isang chance sa pamamuhay. Ayaw kong mamatay na makasalanan. Ayaw kong mamatay na babaero. Ayaw kong mamatay na adik na singgero. Ayaw kong mamatay na sinungaling. Kapatid, kinabukasan, nakalabas ng hospital, wala nang maintenance ng gamot. Yun po ang eksakto nangyari sa buhay ko. Kailan mo huling naranasan ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon? Hanggang ngayon, naranasan po namin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kung bakit hanggang ngayon, kaibigan, for 16 years na, mula nung kami po ay nagbalik loob sa ating pong Panginoon, hindi po kami tumitigil na ibahagi si Kristo sa aming buhay. Bakit po hindi dahil kay Jesus? Amen, patay na po ngayon. Kung hindi dahil kay Jesus, wala akong anak ngayon. Dating bahog. Amen. Dating nagpe-maintenance ng gamot. Kaibigan, dating walang kwenta yung buhay. Walang direksyon yung buhay. Kaibigan, nung lumapit ako sa ating pong Panginoon, inayos niya ang buhay ko. So, walang kalugihan kapag lumapit ka sa ating pong Panginoon. Hindi ka malulugi, kaibigan. Tandaan natin yan,
hindi malulugi ang mga taong lumalapit kay Jesus. Hindi kami nalugi. Walang nalulugi sa amin. Sinamahan ng ating pong Panginoon. Amen. Na may trabaho pa, puro utang. Nung naglingkod sa ating pong Panginoon, provided lahat. Salamat kay Jesus. Kaibigan, kung nais mong maranasan yung kabutihan ni Jesus sa buhay mo, huwag ka mag-alinlangan. Ito yung chance mo ngayong umaga. Amen. Buksan mo lang yung puso mo. Huwag mo pagmatigasin kasi walang nangyayari. Lahat ng bagay na napakinggan mo pero wala kang ginagawa, wala rin yan. Pero subukan mo hambangan. Amen. Isipin mo, bakit may mga taong hanggang ngayon nangangaral pa rin? Anong meron sa mga taong yan, kaibigan? Isipin mo, ang nakasalalay dito, buhay na walang hanggan. Amen. Hindi sa daigdig na ito. Hallelujah. Hindi kayamanan sa daigdig na ito ang magbibigay sa iyo ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Kahit na ikaw ang pinakamayaman sa lugar ng San Marino City, kaibigan, hindi ka ililigtas ng kayamanan mo. Amen. Kahit ikaw yung pinakamaraming pera, marami kang mga investment, marami kang bahay sa lugar na ito, marami kang business, kaibigan, that is not the assurance of eternal life. Ang katiyakan, amen, na ibinabahagi ko sa iyo ngayong umaga, ang katiyakan para maligtas ang iyong nag-iisang kaluluwa, walang iba, pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sabi na aklat ng verse, at chapter 16, verse 31 na aklat ng gawa. Sabi ng Biblia, if you believe in Jesus Christ. Amen. Kung may Biblia ka ngayon, pwede mong buklatin sa cellphone mo. O kung meron ka talagang Biblia na hawak, buksan mo. Sabi na aklat ng gawa, chapter 16, verse 41. If you believe in Jesus Christ, you and your family will be saved. Kaibigan, hindi lang pala ikaw ang nililigtas ng ating pong Panginoon. Kasama ang asawa mo, kasama yung mga anak mo ang ililigtas ng Diyos para nasa nila yung buhay na walang hanggan. Anong aantayin mo? Ano yung inaantay mo, kaibigan? Kung mapapapati pala sila. Amen. Ginagawa natin lahat para sa ating pamilya. Isama mo na ang kaligtasan ng kanilang nag-iisang kaluluwa. Kaibigan, alam kong mahal mo yung asawa mo. Alam kong mahal mo yung mga anak mo. Nagsisikap ka, kumakayod ka, kahit gabi na nagtatrabaho ka pa rin para sa pamilya. Kaibigan, kumusta kapag namatay ang pamilya mo? Maranasan ba nila yung buhay na walang hanggan? Amen. Pasalamat tayo kung aabot tayo ng 60 years old, 70. Kay na malakas, palusog, mayaman. Kaibigan, maiglig lang ang buhay sa daigdig na ito. Amen. Ikumpara sa pangako ng Diyos, 1,000 millennium reigns ang ipinangako ng Panginoon sa mga taong sumampalataya kay Jesus. 1,000 years, wala ka nang babayarang utang. Amen. Wala nang nanlalait sa'yo. Kuryente, wala ka nang babayaran. Amen. Bahay, wala ka nang babayaran. Kaibigan sa langit, kasama natin ang ating pong Panginoon. Puro kagalakan. Sabi na aklat ng pahayag, papahiran ng Diyos ang iyong mga luha. For 1,000 millennium reigns, kaibigan, yun yung ipinangako ng Diyos. Huwag mong panghinayangan yung buhay sa daigdig na ito. Ang panghinayangan mo kapag hindi mo maranasan yung libreng kaligtasan na hindi ipinibigay ng tao sa daigdig na ito, kundi si Jesus lang ang kayang makapagbigay. Maraming pong salamat. Naniniwala ako nakikinig ka. Amen. At yung pakikinig mo, huwag mong sayangin, kaibigan. Amen. Hindi kita kilala. Hallelujah. Lord, naniniwala ko, kapag nabukas ka ng puso mo ngayong umaga, pwedeng ako na ang ginamit ng Diyos sa buhay mo para pagpapalain ka. Katulad sa akin, may ginamit ng Diyos.
Hindi naman ako nag-voluntaryo pumasok ng church kagad. Siyempre, meron nag-iimbita. Amen. At yung nag-iimbita sa akin, babae. Amen. Ulit ito, babae. Eh dati, yung kahinaan po natin. Amen. Nung ginamitan ako ng babae, hindi ko alam born again pala yun. Kaibigan, inimbitahan ako sa gawain. Sabi niya, invite kita, Glenn. Dumalo ka sa gawain. Sabi ko, saka na lang, dahil tayo dyan. Alam ko na yan. Amen. 1985 o 1987 to 89, born again ako. Alam ko na yan. Kaya may tamang panahon dyan. Napansin ko, hindi na ako iniimbitahan. Kaibigan, nung hindi na ako iniimbitahan, hindi niya na ako kinukulit. Tumigil na. Yun pala ang ginagawa niya. Lumapit sa ating pong Panginoon. Nanalangin. At nung nanalangin siya, nung nag-pray siya, amen, kaibigan, isang araw, sabi ko sa kanya, dalhin mo ako sa church ninyo. Sasama ako sa church ninyo. Amen. At nung ako sumama, the rest is history. Kaibigan, kailan ka magdesisyon? Kailan mo tatalikuran ang kasalanan? Amen. Huwag mo sabihin wala kang kasalanan. Sabi na aklat, amen, ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. At walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating po Panginoon. Hindi ibig sabihin, hindi ka pumatay, wala kang kasalanan. Hindi ibig sabihin, wala kang inaagrabyado ng tao, wala kang inapakan, wala kang kasalanan. Sabi na aklat ng Santiago chapter 4 verse 17, ano mang bagay na alam mong mabuti pero hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Ang pagpunta ng church mabuti, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Ang pagbabasa ng Biblia, mabubuting bagay, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Ang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon, mabuting bagay, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. Kaibigan, ang kasalanan ay walang bahagi sa karan ng ating pong Panginoon. Sabi na aklat ng 1 Corinthians 6 verse 9, alam ba ninyo na walang bahagi sa kaharian ng langit ang mga taong makasalanan? Kaya anong dahilan para ipagpatuloy kung mayroon ka mang kasalanan? Itigil na natin yan. Amen. Itigil mo na yan. Alam ko ang buhay, magulong buhay kapag tayo po ay namumuhay sa bisyo at kasalanan. Asawa galit, mga anak galit. Amen. Bakit galit? Eh yung bisyo mo ang inuuna mo. Amen. Pulutan mo ang sarap yung ulam nila tayo. Grabe. Totoo yan, kaibigan. Nangyayari yan. Ang sarap ng pulutan, litsong manok, yung pamilya, ang ulam, tuyo. Salamat kumaitlog. Nakakalungkot isipin. Nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kaya kung bakit hindi kami tumitigil ng pangaral tungkol sa ating pong Panginoon. Amen. Mahal namin kayo sa ating pong Panginoon. Nais ng Diyos na maunawaan po ninyo yung tamang aral. Kaibigan, hindi sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, kundi batay sa pananampalataya. Yan po ay biyaya ng Diyos para maligtas tayo. Salamat po na marami. Meron pong gawain ng ating pong Panginoon sa lugar ng Phase 5 gitna. Spanish Street, Block 9 at 12. Maaaring napupuntahan na ninyo yan, pero dinadaan-daanan lamang ninyo. Kaibigan, amen, kung nangangarap ka ng langit, simulan mo sa pagdalo sa gawain ng ating pong Panginoon. Simulan mong dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon. At ang ating pinapangaral, totoong kaligtasan, sa Jesus lamang ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos o pamaligtas ng lahat ng tao sa daigdig na ito. Ang kanyang pangalan, Hesus Kristo. Amen. Kaya sabi ng Biblia, huwag natin kayain ng ating mga sarili. Alam ba natin na walang bahagi sa kaharian ng langit ang mga taong makasalanan? Kaya kaibigan, amen, talikuran natin ang kasalanan. Gawin natin yung mga mabubuting bagay. Amen. Pero bago mo lahat gawin yan, kailangan mo sumampalataya
sa atin pong Panginoong Jesucristo. That is the first and foremost, amen, na dapat po natin gawin. Kailangan mo munang magkaroon ng pananampalataya. Amen. Para hindi mababaliwala lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa mo. Bakit? Ang bunga ng pananampalataya ay kagandahan loob. Ang bunga ng pananampalataya, pagpipigil sa sarili. Ang bunga ng pananampalataya, amen, hallelujah, ay kabutihan. Masaya siya, mag-ibig sa kapwa. Kaibigan, yun yung bunga ng banal na Espiritu na umibig sa atin. Manday ng ating pong Panginoon. Meron pong gawain sa lugar po ng Spain Street. Amen. Every Wednesday, Friday, alas 7 ng gabi. At sa linggo naman, alas 13 ng umaga at alas 7 ng gabi. 4 na beses gawain po yan ng ating pong Panginoon. Hindi po gawain namin, kundi gawain ng Diyos para ikaw at ako ay matuto sa tamang aral, kaibigan. Hallelujah. Huwag mong panghinayangan yung oras. Amen. Maglaan tayo ng panahon sa ating pong Panginoon. Baka abalang-abala ka na sa mga bagay sa daigdig na ito. Tandaan natin, gaano ka magkabisi kapag hindi ipahintulot ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Kontrol ng Diyos lahat ng bagay, kaibigan. Yung ating mga buhay ay hawak niya sa kanyang mga kamay. Sa may aklat ng Hope. Amen. Hawak pala ng Diyos yung ating buhay. Ibig sabihin, nasa kanyang desisyon, kaibigan, kung pagpapalain ka o hindi. Hindi sa sarili mong desisyon. Unahin natin si Kristo. Salamat po na marami. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. God bless you all. At sa lahat na nakikinig, amen, naniniwala ako, meron pong plano ang Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain tayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Salamat po sa buhay na pagpapawag at sa salita ng Panginoon, sapagkat ang tunay nga po ay napangabuti ng ating Diyos. Meron tayong panahon upang mapakinggan natin ang kanyang salita. Patuloy na ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin habang tayo ay nabubuhay sa daigdig. Patuloy na ang Diyos ay kumakatok sa ating puso na buksan natin ang ating puso upang maranasan natin ang kapangyarihan, pag-ibig, at kagalingan ng mga sakit at karamdaman, kaibigan kapatid. Kaya hayaan lang natin na kumilos ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat sa pangalan ng ating Jesucristo ay masusumpungan natin ang kaligtasan at maiwasan ang sakulang, ang pagkawasak ng ating pamilya, ang kamatayan ng ating spiritual na buhay, maging ang ating pisikal. Dito lamang natin maiiwasan ang ating mga masasamang isyo, sama ng loob sa ating kapwa. Kaibigan, kailangan natin ang salita ng Panginoon at ang kanyang kapangyarihan. Kaya saan ka man naroon sa daigdig na ito, kaibigan kapatid, kayang-kayang abutin ng Diyos ang ating paniniwalang pananampalataya, ang ating mga panalangin, tumugol lamang tayo sa kanyang panawagan. Kaya sabi sa kabanal na salita sa Mateo 15 verse 21, nang si Kristo ay nagdidisipulo, naghahayo, kasama niya ang kanyang mga alagad sa lugar ng Tiro, sa Sidon. Kaibigan kapatid, hallelujah, may isang Kananeya na kung saan mayroon siyang malubhang problema, ang kanyang anak ay inaalihan ng masamang espiritu. Kaya lumapit ang babaeng ito sa ating Panginoon at nagmakaawa para makawala na sa kapos ng pagkaalipin ang kanyang anak dahil sa masamang espiritu. Subalit kaibigan kapatid, hallelujah, tumugol ang ating Panginoon. Hindi kita kilala. Pumunta ako dito sa daigdig para sa aming mga kababayan, sa mga Israelita, hindi para sa mga ligaw na tupa. Pero kaibigan, nagmakaawa pa rin ng isang babaeng Kananeya. Upang maranasan niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nagsakripisyo siya, nagtiis siya.
Hinahabol niya ang ating Panginoon, pinipasipit siya ng mga disipulo. Huwag kang lumapit sapagkat napakaingay mo. Pero kaibigan, kapatid, lumapit pa rin ang babae para lamang maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, sinabi ng ating Panginoon, ang pagkain para sa mga bata, hindi sa mga aso. Pero sinabi ng babae, Panginoon, maging ang aso man ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag na kinakain. Kaibigan, kapatid, naranasan ng babae ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na sinabi ng ating Panginoon, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong malaking pananampalataya, kaibigan, kapatid, tinugos ang panalangin ng babae, gumaling ang kanyang anak. Kaibigan, kapatid, ang mga walang pananampalataya, hindi natin makikita at mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kalutasan ng ating problema, hallelujah, pagkakaisa ng pamilya, kaibigan, kapatid, kapayapaan sa bansang Pilipinas, hindi natin mararanasan kung tayo walang paniniwalang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sinabi sa kanyang salita, kaibigan, sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Kaibigan, sa Diyos natin masusumpungan ang buhay, ang matuwid na landas sa daigdig na ito, at wala nang iba tayong dapat lapitan sa gitna ng mga problema sa kuna ng ating buhay. Kaibigan, sa Diyos tayo lumapit, sapagkat kaibigan, ang una nating gagawin kung tayo may kailangan, may mga problema, lumapit tayo sa ating Panginoon. Yan ang una nating gagawin, kaibigan, come to Jesus. With faith, may pananampalataya. Kaibigan, kapatid, hallelujah, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, kaibigan, sa pamamagitan ng paghanga natin sa ating Panginoon, kaibigan, hallelujah, sasamahan ka ng ating Panginoon mula ng pagkabata hanggang sa ating pagtanda, kaibigan. Kasama natin ang ating Diyos, ang banal na Espiritu na iniwan niya sa daigdig, ng kanyang paglisan sa daigdig, hallelujah, sa kanyang muling pagbabalik, kaibigan, makakamta natin ang pangarap, hallelujah, na buhay na walang hanggan. Kaya kaibigan, kapatid, ng magulong-magulo na ang daigdig, punong-puno na ng sakuna, ang mga tali makasalanan, wala nang pakundangan sa paggawa ng kasalanan, kaibigan, sinugo ng ating Ama, kaibigan, ang kanyang bugtong na anak, at sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, sampalatayanan lamang natin, kaibigan, na ang Diyos ay kayang lutasin ang ating mga problema. Kung bakit may mga tao, kaibigan, na hindi naranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, sapagkat hindi tayo lumalapit sa ating Panginoon, kaibigan, na tayo punong-puno na ng problema, sakit, karamdaman, apply ng trabaho, hindi matanggap-tanggap. Kaibigan, kapatid, ang negosyo mo hindi kumikita. May pakita lang ang negosyo pero nalulugi naman. Kaibigan, kapatid, hallelujah. Lapitan natin ang ating Panginoon, kapatid, hallelujah. Sapagkat sa Diyos natin mararanasan ang lahat ng bagay, kaibigan, na nais nating makita at maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag tayong lumapit sa pera, sa reliyon. Huwag tayong lumapit sa malalaking kumpanya, kaibigan, kapatid, sapagkat mismo ang Diyos, kaibigan, hallelujah, ang magpapakilala sa atin na kaya niya, kaibigan, lutasin ang lahat ng ating mga problema. Lumapit tayo na may pananampalataya. Kaya sa Mateo 28:11, kapatid, Mateo 11:28, sinabi ng aking Panginoon, lumapit sa yung mga napapagal na hirapang lupa at kayo aking pagpapahingahin. Kaibigan, kapatid, hallelujah, marahil sa oras na ito, wala ka ng patutunguhan. Marami ng mga kabiguan sa buhay mo. Trabaho ng trabaho, nauubos ang pera sa bisyo. Naglalakbay ka sa daigdig na ito na parang walang direksyon. Ang mga anak mo ay nagpipisyo, nagsisigarilyo, uminom ng alak. Kaibigan, kapatid, nagdodroga. Kaibigan, nagtutulak. Marami ng mga pagsubok na hindi natin naranasan ang tagumpay. Mga kahirapan, kawalan sa buhay. Kaibigan, lumapit tayo sa ating Panginoon. Diyos lamang, kaibigan, hallelujah, ang makapagliligtas, kaibigan, ng ating buhay, maging ang ating kaluluwa, kaibigan, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya ang ating Panginoon, maraming pangako na kailangan sumampalataya tayo sa Kanya.
Nang siya malapit nang umalis sa kanya, sabi niya sa kanya mga disipulo, kaibigan, huwag tayong mabahala. Do not let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me. My Father's house are many mansions. Maraming mansion sa langit, kapatid. Marahil nararanasan mo, wala kang tirahan sa daigdig na ito. Hallelujah. Wala kang negosyo. Pero kapatid, may dakilang pangako ang ating Panginoon. Wala ka man sa daigdig na ito, kaibigan. Pero kapatid, kapag ang Diyos, hallelujah, ay kumilos sa buhay natin, kapag tayo lumapit sa ating Panginoon, kapatid, hallelujah, mula sa kawalan, kaibigan, mararanasan mo ang tagumpay, kaibigan, napasasaganahin ka ng ating Panginoon sapagkat sinusubog lamang ang ating buhay sa daigdig na ito upang lumabas ang pananampalataya, kaibigan, at nais ng Panginoon nakita ang pananampalataya na may kasamang gawa at may kasamang sakripisyo. Kaya ang babae hindi tumigil, may pananampalataya siya. Lumapit tayo sa ating Panginoon na may sakripisyo, pagtitiis. Ilang beses siyang pinagtabuyan. Sinabi ng ating Panginoon, pumunta ako dito para sa mga kababayan ko, hindi para sa mga ligaw na tupa. Kaibigan, hindi tumigil ang isang babaeng ito, isang Kananeyang ito. Ang paglilingkod sa ating Panginoon bago natin makantan, kaibigan, ang kaligtasan at kapayapaan at tagumpay na namamayagpag ang mga taong naglilingkod sa ating Panginoon, pinagpala na, kaibigan, hallelujah, may kasamang sakripisyo. Pakita mo, kaibigan, lingkod ng Panginoon, samahan mo. Nangangaral, naghahayo. Sapagkat ang Diyos mismo ay naghahayo rin, nangangaral din siya. Kaya ang inuutos niya, kaibigan, na humayo. Hindi puro pagpapasikat sa pulpito. Hindi puro pagpapasikat sa Facebook. Tinataas ang sarili. Kaibigan, ang totoong lingkod ng Panginoon, kaibigan, kapatid, ay may sakripisyo, may kasamang pagtitiis, pagpapakumbaba. Kaya lumuhod ang babae nito. Pinagtaguyan muli siya ang pagkain para lang sa bata, hindi para sa aso. Kaibigan, itinuri ng Diyos ang babae nitong aso. Pero kaibigan, hallelujah, nagpakaawang babae lumuhod. At sinabi ng ating Panginoon, napakadaki ng pananampalataya mo. Makakamtan mo ang pangarap mo dahil sa iyong pananampalataya. Kapatid, ang Diyos nagtatanong sa ating puso sa oras na ito. Lumalapit tayo sa ating Panginoon, nagdadasal paminsan-minsan. Kaibigan, tumatambak, pero hindi natin ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon. Puro pagdalo na lang ang ginagawa natin. Puro panalangin. Pero kaibigan, hallelujah, ang pagdalo at panalangin kailangan ng aksyon. Kailangan ng paggawa. Ang pananampalataya, kaibigan, na gusto mong estudyante ka, makagraduate, mayroong gawa, mag-aaral ka ng mabuti. Magsusunog ka ng kilay, magtitiis ka, magtsatsaga ka. Kaibigan, kapatid, upang ang pananampalataya ay makamtan mo ang kaligtasan at kagalingan na pangako ng ating Panginoon sa lahat na sumasampalataya. Kaibigan, kapatid, bata pa lamang naranasan ko na ang kawalan at kahirapan sa buhay. Pinatatag ng Panginoon ang ating pananampalataya. Nakakadalo sa gawain, nakikinig. Grade 2 pa lamang ako, grade 1. Ilalakbay ko ang mahabang bundok-bundok. Dahil ang pananampalataya ko makatulong sa magulang. Kahit sa maliit na halaga, ako ay tumutulong sa aking magulang. Dahil sa kawalan, kaibigan, dahil sa kaguluhan, maraming taong naghihirap, kaibigan, kapatid, pero hindi ako tumigil. Bata pa lamang ipinaunawa na sa akin ng Panginoon ang pananampalataya na may pagtitiis at sakripisyo. Makatulong lamang sa magulang. Maraming mga disipulo, maraming mananampalataya, hindi makapunta sa gawain, lalakarin mo na lamang. Wala pang 1 kilometro, wala pang 1 bundok, hindi makadalo sa gawain. Napakalungkot, kaibigan, kapatid, isipin. Pumapasok naman sa iglesia, nakikinig ng banal na salita, nakikinig sa pastor, pero pagdating sa pananampalataya na may sakripisyo, hindi gumagawa. Pero nangangarap ng langit. Kaibigan, kapatid, hallelujah, nasusubukan, kaibigan, ang mananampalataya sa pamamagitan ng sakripisyo. Nasusubukan, kaibigan, kung hanggang nais mo talagang pumunta na langit, kaya mong ipaglaban ang kaharian ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, nakakalungkot, maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi pa rin natututo.
Nariyan ang mga pastor, nangangaral, mga street preacher. Ipinapaunawa sa atin na kailangan nating lumuhod, magmakaawa sa ating Panginoon para sa ating kinabukasan, sa kinabukasan ng ating mga anak, para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas, upang kaibigan maranasan natin ang kaligtasan, kaibigan, mula sa ating Panginoon. Aantayin pa ba natin na mawalan tayo ng buhay, mawalan magkasakit ang ating pamilya, mga kamag-anak natin? Kaibigan, di na natin kailangan yun maranasan. Dahil ang Diyos ay may pangako siya, walang magtitigong sumasampalataya sa ating Panginoon. Ilalakad ko. Hanggang ngayon ay naranasan ko, kaibigan, ang kapangyarihan ng ating Panginoon kung paano niya ako iningatan. Grade 2 pa lang, 7 years old, 8 years old. Naghahanap kami ng tipaklong na lumilipad, sa gabi mo lang siya mahuhuli. Dahil sa gabi lamang ito lumalapit sa liwanag at nahuhuli mo yung mga tipaklong. Ganon katibay ang aming pananampalataya nung bata ako. Kaya kaibigan, kapatid, sakripisyo ang pinag-uusapan dito. Kung may pananampalataya ka, kaibigan, na gusto mo na makamtan ang kagalingan, makawala sa gapos ng kasalanan, makawala sa bisyo, kaibigan, kailangan natin magsakripisyo, hindi puro pakinig, hindi puro pagpunta sa gawain, sapagkat ang sakripisyo ay mayroong paggawa. Kaibigan, kapatid, naranasan kong naimatay na nawala ng malay dahil sa gutom. Naranasan ko na pumunta sa isang lugar na walang dalang pera, maghahanap ng pera para lang may makain, may maitulong sa magulang. Maraming bata ngayon, kapatid, wala nang panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Or ML ang ginagawa. Ang mga magulang nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa, kaibigan, naglilingkod sa gobyerno. Ang mga bata, ibang ginagawa, puro ML, puro pagpapasikat sa Facebook. Walang panahon sa paglilingkod, napakalapit lang ng gawain ng church, hindi makapunta. Napakalapit lang ng presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon, ayaw lumapit. Lumapit man, kaibigan, may pananampalataya pero walang paggawa. Para makita natin ang pananampalataya, kaibigan, makikita mo ang pananampalataya, gumagawa ka. Yan ang bunga ng pananampalataya. Ang bunga ng kaligtasan, kaibigan, yung gawa ay bunga na lang yan. Kaya nga ang kaligtasan, ipinakita ng ating Panginoon sa Ephesians, na ang kaligtasan, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng awat habag ng ating Panginoon. Hindi sa paggawa, hindi sa relihiyon, hindi sa katera, at hindi sa tapang at lakas ng loob mo. Kaya isinulat ang Biblia para paniwalaan natin na tayo ay maliligtas sa hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan, pero tayo ay naligtas sa habag at awa ng ating Panginoon. Kaya mga bunga at nakikita mo sa tunay na ligtas, kaibigan, siya'y nangangaral ng salita ng Panginoon, siya'y nagsasakripisyo, siya'y lumuluhod at umiiyak sa ating Panginoon para makamtan ang buhay na walang hanggan at kapayapaan. Bunga na lamang yan, hindi yung pag-alip natin sa iglesia, hindi yung pagsama natin sa mga street preaching, hindi yung paggawa natin ng mabuti, hindi yung babayaran mo yung pastor mo para maligtas ka. Hindi ang kaligtasan yan. Kaya isang malinaw, kaibigan, na ang kaligtasan sa Diyos lamang natin masusumpungan ang kapayapaan. Subalit ang Diyos ay gumagamit siya ng mga instrumento. Baka marahil sa oras na ito ginagamit na kami para sa buhay mo. Makailangan lumapit tayo para makawala na tayo sa bisyo at kasalanan. Kaibigan, kapatid, ang isang inaalihan ng demonyo, hindi ito, kaibigan, kapatid, literal na talagang akala mo demonyo lang na talagang sumasanig. Ito, kaibigan, ay may mga espiritu na iniisip mo, wala ka pang masamang espiritu, yun pala meron na. Yung pagsuway mo sa magulang mo, pagnanakaw, kaibigan, yan ay mga masasamang espiritu. Ito ang klaseng hukbo ng kadiliman, kaibigan, na bumaba sa lupa, na kung saan kailangan natin mapaglabanan. Ang mga hukbo ng kadiliman sa Ephesians, ipinaliwanag yan, kaibigan, na kung saan tayo lumalaban hindi sa mga laman. We are not fighting against flesh and blood, but against the principality, against the ruler of darkness, against the evil spirit.
Yan ang kaaway ng mga Kristiyano, kapatid. Ang kapangyarihan ng demonyo, ang kapangyarihan ng kadiliman, ang kapangyarihan ng mga pagnanakaw, ang kapangyarihan ng sakim, ang kapangyarihan na walang respeto, walang paggalang. Kaibigan, yan ay mga espiritong masasama. Sakim sa kapwa, mananampalataya, kurap. Kaya kaibigan, kung hindi ka nag-alay ng oras mo sa ating Panginoon, hindi mo inalay ang buhay mo, hindi ka naghandog ng buhay sa ating Panginoon, yan ay uri naggawa ng kaaway ng dyablo. Puro trabaho tayo. Puro pagsusugal, bisyo, alak. Yan ay gawa ng kaaway dyablo. Isang araw mababalitaan mo na lang, nasa kulungan na. Hinihimas ng rehas. Mababalitaan mo, nagsasaksakan, uminom lang ng alak. Kaibigan, may masamang espiritu kasi. Yan ang dulot at bunga ng masasamang espiritu. Yan ang kaaway natin, espiritu, hindi natin nakikita. Ngayon, kung hindi natin naunawaan, nakakampi natin ng Diyos, na ang Diyos ay may tagumpay, ang Diyos ay may kapangyarihan, kung hindi tayo lalapit sa ating Panginoon, kapatid, na walang paggawa, walang sakripisyo, kaibigan, kapatid. Hallelujah. Kabiguan. Maulanan lang tayo, mainitan lang. Lalakad ka lang ng 1 kilometro, hindi na natin magawa. Kaibigan, kapatid. Puro kabiguan. Mabibigo tayo. Hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kung bakit may mga taong tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, pinagtatagumpay sila, kaibigan. Hallelujah, bunga ng malalim at matibay na pananampalataya sa ating Panginoon. Makaranas man ng tagutom, ng kawalan, ng kahirapan sa daigdig na ito. Pinaglaban nila, kaibigan, ang kanilang pananampalataya sa hirap at ginhawa, kaibigan. Nangangaral pa rin kahit walang kain, pumupunta sa gawain kahit naglalakad. Kaibigan, may mga disipulo kami na nagbabike lang kung saan nakakarating. Bawat Sabado meron kaming anibersaryo at nagtatanim kami sa bawat churches namin, tumutulong sapagkat ito ay tinatawag na pananampalatayang may gawa at may pagtatanim, pagsasakripisyo. Nagbabike lang, makarating lamang sa gawain. Kaibigan, kapatid, ano ang iiwanan natin sa ating pamilya? Ano ang iiwanan natin sa daigdig na ito? Maaalala ba tayo na mayroong sakripisyo? Naging magulang ba tayo na mayroong sakripisyo, may pagmamahal sa ating mga anak? O baka tayo mismo, inuutosan natin ang ating mga anak, sige magbisyo ka lang, sige mag-inom ka lang, sige magtulak ka ng droga. Kaibigan, kapatid, nakakatakot, nasa huli ang pagsisisi. Kung bakit natin, kaibigan, nararanasan ang mga bagay na ito, mga kahirapan, dahil na rin, kaibigan, na walang naglilingkod ng tapat, walang nagsasakripisyo, kaibigan, walang tunay na pagluhod at nagpapakaawa sa ating Panginoon. Kung bakit, kaibigan, nararanasan natin ang pagkawasak ng ating pamilya. Maraming, kaibigan, mga gobyerno na kurap, maraming mga nakaupo sa mga gobyerno na wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Kung bakit, kaibigan, nararanasan mo ang kahirapan at kaharapan natin. Napakataas na ng bilihin, kaibigan, kapatid. Napakahirap ng mabuhay ngayon. Bibili ka lang ng gulay, napakataas na ng presyo. Kaibigan, may relasyon ito sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Gusto mong maging doktor pero walang sakripisyo. Kaibigan, kapatid, merong isang nurse, kaibigan, kapatid, na totoong nangyari. Nakapasa siya sa mga pagsusulit, pag-exam sa pamamagitan ng paglalagay ng pera. Binayaran niya ng pera, kaibigan, kapatid, hallelujah, para makagraduate siya. Ang nakakatakot nung nasa operasyon na, kaibigan, hindi niya alam ang ginagawa niya. Hindi natin pwedeng shortcutin, kaibigan, na nais natin masumpungan ang kapayapaan, kaligtasan, kaibigan, kapatid, pero tayo ay hindi gumagawa sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi nagsasakripisyo, walang pagsunod sa lingkod ng Panginoon. Hindi natin pwedeng shortcutin, kaibigan. Hallelujah, ang operasyon, kaibigan, kapatid. Hallelujah, namatay, kaibigan, kapatid, sapagkat wala siyang karunungan. Kaya ang mga tao, people perish because lack of knowledge and wisdom by the word of God. Kung bakit tayo namamatay, nararanasan natin ang kabiguan sa buhay dahil walang kaalaman at karunungan sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kung bakit may mga tao na
walang direksyon ng buhay. Meron namang nagkakataon na nakikita natin, napakayaman nila. Ang bisyo nila, ang trabaho nila, sugal, napakayaman. Naniniwala tayo, pero isang araw kapatid, haleluya, magsusulit tayo sa ating Panginoon. Ang iniisip nating tagumpay ay mali pala dahil kulang sa pagsasaliksik ng ating salita ng ating Panginoon. Iniisip natin bakit sila pinagpapala, yung mga naglilingkod, walang sasakyan. Kaibigan kapatid, pinapadaan lamang tayo sa proseso ng ating Panginoon. Kung bakit kaibigan kapatid, mayroong hindi sumusuko na naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Sapagkat kaibigan kapatid, nagsaliksik, nagsalita ng ating Panginoon, binasa ang katotohanan, binasa kung ano ang kaligtasan, binasa kung paano makamtan ang kaligtasan, ang kapayapaan mula sa ating Panginoon, kaibigan kapatid. Kaya nga isinulat ang banal na salita para maunawaan natin kung paano natin makamtan ang buhay na walang hanggan at kapayapaan sa daigdig na ito. Kaya maraming tao kaibigan sa oras na ito, wala pa rin pananampalataya. Bakit? Kulang sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Hindi na unawaan. Isang araw kaibigan kapatid, magpapakilala ang dyablo sa daigdig na ito. Sasambahin siya ng tao, magpapagaling ng sakit at karamdaman. Mateo chapter 24. Pagkakaroon ng digmaan, pagkakaroon ng kampi-kampi ang bansa, at tatayo ang dyablo na magpapagaling siya ng mga sakit at karamdaman. Kapag tayo walang matibay na paninindigan sa ating Panginoon, sasamba ka kaibigan, sasamba tayo kaibigan sa dyablo. Sasabihin niya, siya ang Kristo, siya ang sugo ng Diyos. Sasabihin niya, siya ang may kaligtasan, siya lamang. Pag-aanig ka sa Kanya, ligtas ka. Kaibigan kapatid, haleluya. Hindi pa natin nararanasan, kalmado pa tayo. Wala pang digmaan, pero pag dumating ang araw na ito, kaibigan, dumating na ang kahirapan, dumating na ang kaguluhan sa daigdig, kaibigan kapatid. Hallelujah, Jesus. I-share mo na rin ang mga pangangaral tulad ng ganito sa Facebook mo, sapagkat marami ng taong magnanakaw, papatay dahil walang kapayapaan at Kristo sa puso. Kaya nung pandemic, maraming nagpakamatay, maraming nag-akyat bahay, sapagkat walang matibay na paninindigan sa ating Panginoon. Dumating ang unos at bagyo, kaibigan. Kapag tayo walang matibay na pananampalataya sa ating Panginoon, walang sakripisyo, walang pagtugon, kaibigan, sa mga street preaching, kaibigan, isang araw pati anak mo, kaibigan, magnanakaw na rin. Ang anak mo ay magtutulak na rin ng droga sapagkat nakaranas ng kahirapan, nakaranas ng pandemic, virus, kaibigan, nag-akyat bahay na sapagkat wala nang hanap buhay. Kaibigan, baka iniisip natin biro-biro lang. Sa bagay, lumipas ang pandemic, kaibigan kapatid. Baka sa isa sa pamilya natin, hindi pa nalagasan. Pero hindi na natin kailangan antayin pang pandemic muli. Hindi na natin kailangan na maranasan muli ang kahirapan at bagyo ng bansang Pilipinas, ang pananakop ng mga masasamang loob, mga terorista, mga NPA. Bakit hindi mapigil-pigil, kaibigan kapatid? Sapagkat walang naghahayo, walang nag-i-street preaching, walang pinaglalaban ang salita ng Panginoon. Pupunta ng bundok, kaibigan kapatid. Ano ang gagawin? Magtatanim sa syudad, Facebook, gumagawa ng mga content, pero hindi tinataas ang salita ng Panginoon. Marahil wala pa sa 1% ng mga Kristiyano sa bansang Pilipinas. Kung bakit nararanasan natin, kaibigan, ang ganito. Yan ang dulot ng kasalanan. Sa Roma 6, kaibigan kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang regalo ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan. Kaya yung nararanasan natin na kahirapan, bumibili tayo ng 50 mahigit na bigas, ay may relasyon yan sa ating mga kasalanan. Diba tama naman? Kung walang naghahayag ng salita ng Panginoon, hindi nila malalaman na bawal magkurap sa gobyerno, bawal magnakaw sa kaban ng bayan. At pag hindi nila nalaman yan, pataas ng bilihin, pababa ng pababa ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaibigan, sapagkat wala na ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kaibigan, at nakikita natin ang ating mga anak magnanakaw na, magsusugal na, kaibigan, hindi na gumagawa ng matuwid. Sapagkat bunga ng kasalanan, kaibigan,
dahil ito ay pinatunayan ng banal na Biblia na kung saan nagkasalat si Eva at Adan sa pamamagitan, kapatid, ng ahas na ginamit ng dyablo. Nilikha tayo na walang kasalanan at tayo'y banal, kaibigan. Subalit, nang pumasok ang kasalanan kay Eva at Adan, kung bakit nakakaranas ng kamatayan at kahirapan ang lahat ng tao, kaibigan, sa bawat henerasyon. Ito ang sumpa. Number 1 tayo, kaibigan, ang Pilipinas. Walang imposible. Magiging number 1 tayo. Kaya ang pananampalataya ng babaeng Kananea, kapatid, haleluya, isang malaking pananampalataya. Kaya sa ating henerasyon, naghahanap ang Diyos na mayroong pananampalatayang malaking pananampalataya, kaibigan, na kung saan makaranas ka ng kahirapan, ipapangaral mo ang salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang pag-asa ng ating bayan, ang pag-asa ng ating magulang, ang pag-asa ng ating pamilya, na kung saan makakaranas tayo ng ginhawa sa ating bansa. Kaibigan, walang imposible. Ako'y naniniwalat na ng palataya, kaibigan, haleluya. Gagawin lamang natin ang kalooban ng ating Panginoon. Haleluya, makakabili ka na ng 5 pisong bigas, kaibigan, sa pananampalataya mo at sa paggawa mo at pagsunod mo sa kalooban ng ating Panginoon. May mga Kristiyano na mga senator, may mga Kristiyano na mga presidente, may Kristiyano na mga kagawad, may mga Kristiyano na mga kabarangay, may mga Kristiyano na mga kapulisan, kaibigan. Wala nang nagnanakaw ng kaban ng bayan, wala nang kriminal, wala nang magnanakaw, wala nang nagsusugal, kaibigan. Hallelujah. Kaibigan, manampalataya ka sa oras na ito. Aalisin ng Diyos mismo ang bisyo at alak na kung saan yan ang kinahumila, yan ang pinagbibigyan natin ng pansin. Aalisin mismo ang kahirapan ng pamilya mo, Diyos mismo ang mag-aalis sa iyo, kaibigan. Pero ang Diyos, kaibigan, gumagamit siya. Marahil, kaibigan, kapatid, sa oras na ito, malayo ka man, kaibigan, kapatid, mga panalangin mo na matagal mo nang hindi nakamtan, inaalian ng demonyo ang anak mo, nagtutulak ng droga, inaalian ng demonyo ang pamilya mo, ang magulang mo, walang panahon sa paglilingkod, kaibigan, panahon na para manindigan sa katotohanan. Kung kinakailangan suwayin mo ang magulang mo, gusto kong pumunta sa gawain, ipangaral ang salita ng Panginoon, gusto kong magtalaga, sapagkat ang kaligtasan, kaibigan, ay personal. Personal natin itong relasyon sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin kanya-kanya ano tayo buo. Isang kumpanya ililigtas ng Panginoon, kapatid, ang sino man lamang sumampalataya. Kaya sa kapanahonan ni Lot, ang pamilya lamang ni Lot ang iniligtas sa Sodom at Gomorrah. Kaya, kaibigan, kapatid, may pagpapala sa mga lingkod ng Panginoon na totoong sumasampalataya. Kaya, kapatid, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. Kung nangangarap ka ng pag-ahon ng pamilya mo, pagkakaisa, kaibigan, sumampalataya ka, sumampalataya tayo. Pwede mong suwayan ang opisyal mo. Kung military ka, kung army ka, hindi tayo pwedeng gapusin ng mga senator, congressman, presidente. Pag sinabi ba ng presidente, magtutulak ka ng droga, magtutulak ka na rin. Kapatid, kahit sinong makapangyarihan, kung lingkod mo, kung anak ka ng ating Panginoon, hindi ka susunod sa presidente. Sapagkat pinaglalaban mo, kaibigan, kapatid, ang pananampalataya at kaligtasan ng kaisa-isa nating kaluluwa. Kaya hindi natin nakikita ang pag-ahon at pag-angat ng bansang Pilipinas dahil na rin sa kasalanan na ginagawa natin, kulang sa pagsamba, kulang sa paglilingkod, hindi gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon, hindi nangangaral ng salita ng Panginoon. Kung bakit, kaibigan, nararanasan natin ngayon, isang araw, 100 na, 100 na ang 1 kilong bigas. 200 na ang 1 kilong bigas. Bakit? Dahil walang naglilingkod, walang nagpapahayag ng salita ng Panginoon, walang nagsasakripisyo, kaibigan, kapatid. At ikahuli pang, kaibigan, kapatid, kung paano natin maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Una, pananampalataya, at ikalawa ay sakripisyo. At ikatlo, kaibigan, kapatid, hallelujah, whatever you do, do it for the glory of God. Gawin natin ang kalugod-lugod sa ating Panginoon, parangalan natin ang ating Panginoon. Sa Lucas chapter 8, 12 taon,
na nagtatagas ang dugo ng isang babae. Nang siya'y sumampalataya sa ating Panginoon na mahawakan niyang damit na laylayan ng ating Panginoon, kaibigan, kapatid. Hallelujah! Naranasan niya, kaibigan. Kaya tinanong ng ating Panginoon ang mga alagad, sino umawak sa aking damit? Nilihim ng babae ang kapangyarihan ng ating Panginoon, kapatid. Hallelujah! Hindi niya sinabi. Pero nang nalaman niya na hindi pala malilihim ang kanyang ginawa, sinabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, ako'y sumampalataya sa Panginoon, kaya hinawakan ko ang iyong damit para ako'y gumaling. 12 taon, kapatid, gumaling ang sakit ng babaeng ito. Pero nilihim niya, kaibigan, kapatid. Hallelujah! Pag nakaranas tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon, hallelujah, gumaling ang ating sakit at karamdaman, nagbago ang ating buhay, kaibigan, kapatid. I-honor natin ang ating Panginoon, kaibigan, sa ating oras. Pumunta tayo sa gawain. I-honor natin ang ating Panginoon sa ating lakas, kaibigan. Magpagamit tayo, maghayo, mag-street preaching. I-honor natin ang ating buhay, kaibigan, at ating pinansyal. Maghandog tayo sa ating Panginoon, sapagkat pag lumawak ang gawain, dumami ang mga Bible study leader, dumami ang mga street preacher, dumami ang maggawain ng ating Panginoon, kaibigan, kapatid. Wala nang magbibisyo, wala nang mamamatay sa sakit, wala nang magkukurap na mga opisyal, at lahat ng bayang bansang Pilipinas, kaibigan, magiging number 1 na sa buong mundo. Kaya ako'y sumasampalataya, kaibigan, kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya, kaibigan, na ang Diyos ay kayang gawin ang bansang Pilipinas sa number 1, kaibigan, kapatid. Hallelujah! Lahat ng gawin natin ay kailangan purihin at sambahin natin ang ating Panginoon. Kung bakit yung iba minsan nakakaranas, tumatalikod na sa paglilingkod. Ipinapanalangin mo na gumaling ang sakit at karamdaman, naranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon nung malakas na hindi na naglingkod sa ating Panginoon. Tinalikuran na ang Diyos ay may kapangyarihan na kayang pagalingin ang sakit karamdaman, na wala ang bisyo, dumalo sa gawain pero tumalikod. Pinanalangin mo pero wala nang respeto sa pastor. Hindi nagre-reply sa message sa PM. Pero kaibigan, kapatid, sa gawain namin, meron kaming araw-araw na panalangin. OFW, mga businessman, mga milyonaryo, mga wala ng pagkakilala sa ating Panginoon, araw-araw yan ay pinapanalangin namin. Kaya hindi nyo napapansin, kaibigan, hindi kami napapagod sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. Huwag tayong tumalikod. Naranasan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Dalhin natin ang ating mga anak. Sige, mag-street preaching kayo. Sige, humayo kayo. Samahan nyo si pastor. Bakit, kaibigan? Marami pa tayong kamag-anak kakilala na wala pang tunay na pagkatakot sa ating Panginoon. Mga bigo, namamatay sa cancer dahil sa bisyo, alak, sigarilyo. Kailan natin naantayin, kaibigan, ang kamatayan na ito? Ang pagbabagong buhay. Minsan lang ang pagkakataon, kapatid. Minsan lang na binigyan tayo ng ating Panginoon ng pagkakataon. Huwag natin ubusin ang oras natin sa pagsusugal, sa pambababae, sa pag-iinom ng alak. Ubusin natin ang ating buhay, kaibigan, sa ating Panginoon. Parangalan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 1 Peter 1:8. Sabi ng ating Panginoon, tayo'y pinili ng ating Panginoon. You are the chosen people, a holy nation. A people belongs to God who may declare the praises on Him. At tayo galing sa kadiliman, hallelujah, hinango tayo ng ating Panginoon sa kaliwanagan, sa kabutihan, kaibigan, upang ideklara ang kapangyarihan ng ating Panginoon na pinagtibay ng aking Panginoon, ang aking pananampalataya. Iniligtas ako ng aking Panginoon, hallelujah, sa mga kaaway, sa mga dyablo, sa mga bisyo. Pinagaling ako ng aking Panginoon sa aking sakit karamdaman, kaibigan. Hallelujah, isang buhay na patutuo, kaibigan, ang buhay mo at ang buhay mo, kaibigan, gagamitin ng ating Panginoon para sa kaligtasan ng kamag-anak mo, para sa kaligtasan ng pamilya mo, para sa kaligtasan ng bansang Pilipinas sa mga mananakop at salot. Isang araw, kapatid, maaalala mo ang araw na ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon, kung paano ka pinagtanggol at pinagtagumpay ng ating Panginoon sa maraming pagsubok at problema. Kaya kaibigan, kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Ang pananampalataya, isang bagay na hindi mo pa nakikita. Hebrew 11, kaibigan, it is a substance cannot seen.
but it is the evidence of a sin. We cannot. Ito yung ebidensya ng mga bagay na hindi pa natin nakikita, pero ikaw ay nananampalataya na ito ay darating. Kaya ang pananampalataya, kapatid, dito mo mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, kapatid, maraming mga disipulo. Si Apostol Thomas, si Pedro, pinagkalulo ang ating Panginoon. Si Thomas, nakikita niya ang Diyos, nagpapagaling, may kapangyarihan, sapagkat si Diyos nagkatawang tao, pero wala pa rin paniniwala si Apostol Thomas. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang kamay ng Diyos at naipasok ang aking daliri sa kamay na pinako doon sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, saan tayo kabilang? Doon ba tayo sa mga tao na wala pa rin pananampalataya, na hanggang ngayon hindi natin nakita ang kaligtasan ng Diyos sa bansang Pilipinas? Number 1 na ang Diyos, kaibigan, sa lahat ng bansa sa Asia. Kapatid, kung wala kang pananampalataya, sigurado hindi natin makakamtan ang pag-asa at kaligtasan ng ating Panginoon sa ating mga anak. Kahirapan, puro pagdurusa, puro sakit at damdaman dahil sa pisyo't kasalanan. Kaibigan, pananampalataya, hindi na tayo si Apostol Thomas, hindi na tayo si Apostol Pedro. Tayo na ay mga bagong nilalang ng ating Panginoon. 2 Corinthians, kaibigan, 5:17. If anyone is in Christ, he is the new creation. The old has gone and the new has come. Kaibigan, kapatid, kapag tayo nakipagkaisa na sa ating Panginoon, ang luma ay lilipas, kaibigan. Subalit bago ay darating, may bagong darating, kaibigan. May mga bagong darating na oportunidad sa buhay mo. May bagong bansang Pilipinas, kaibigan, na wala ng korupsyon ng mga gobyerno, sapagkat ang lahat ng tao sa bansang Pilipinas, kaibigan, ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus, kaibigan, na binago na isang bago ng nilalang. Kaibigan, kapatid, pananampalataya, ikalawa, sakripisyo. Pakakanta natin ito dahil sa ating sakripisyo. Sinusubukan lamang tayo, kaibigan, ng kaaway ng dyablo. Pero kapatid, kapag tayo nagsakripisyo, nangangaral ka sa gitna ng araw, kahit maulanan ka, dumadalo ka sa gawain ng ating Panginoon. Nilalakad mo 1 kilometro, tinitipid mo ang pera mo, estudyante ka, hindi mo ginastos, manggagawa ka, tinipid mo ang pera mo, kaibigan, kapatid. Kapag kumikita ka, nagbibigay ka ng offering sa ating church, tinutulungan natin ang ating church para lumawak ang gawain, kapatid, sakripisyo. Handa kang magutom, handa kang mamatay, alang-alang sa kaligtasan at pananampalataya, kaibigan, kapatid, para maraming maligtas na anak mo at kababayan mo. Sakripisyo, kaibigan, at ikatlo, kaibigan, kapatid, kailangan sa lahat ng ating ginagawa, pinaparangalan natin ang ating Diyos. Baka hindi na natin napaparangalan ang ating Panginoon. Hindi na tayo nangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi na tayo pumupunta sa gawain. Hindi na natin nabibigyan ng kaluguran ng ating Panginoon sa ating trabaho. Nauubos ng ating trabaho. Ibigyan ng ating oras sa trabaho. Parangalan natin, kaibigan, kapatid, sapagkat ang Diyos ay kaya niyang gawin lahat ng bagay para labang, kaibigan, tugunin ang pangangailangan mo. Kaya sa oras na ito, kaibigan, kapatid, hallelujah, mayroon kami mga dalang trucks, walang bayad po yan. Ang sakripisyo namin dito, kaibigan, kapatid, hindi kami binabayaran ng aming mother church. Ang aming pastor, hindi kami binabayaran dito. Walang financial support, kaibigan, ang ginagawa namin dito. Sapagkat sa Diyos tayo naglilingkod at hindi sa tao. At kapag naglingkod tayo sa ating Panginoon, do your best, kapatid. Wala nang bukas. Gawin mo na ang pinaka-the best mo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Isang araw, kaibigan, ang pangalan mo ay itataas ng ating Panginoon sa lahat ng dako ng bansang Pilipinas, kapatid. Kaya ang bishop namin, kaibigan, kapatid, hallelujah, mula sa wala, at siya ay, kaibigan, na naging tapat, nagsakripisyo. Isang maliit na kwarto na nangangaral siya sa mga adik, mga puser, mga tulak, mga magnanakaw, nagbebenta ng sigarilyo, kaibigan, kapatid. Ngayon, pastor na, nag-a-around the world na, kaibigan, ang aming pastor, ang aming bishop, ang aming mga pastor. Bakit? Hallelujah, nagsakripisyo sila. Kung hindi ako nagkakamali, 10 na ang sasakyan ng aming bishop.
Iba't ibang lupalop ng mundo na dating ng aming bishop, bunga ng kanyang sakripisyo sa pagmamahal sa kapwa at sa mga kaluluwa na maligtas. Nakaranas ng kahirapan, kagutuman, halos mamatay na ang aming bishop para lang ipanalangin kaming mga disciple, para lang magpatuloy kami sa paglilingkod. Kaya kaibigan, kapatid, kapag umaalis ang aming bishop, pinagmamalaki niya, itinataas niya ang kanyang mga pastor. Umiiyak aming bishop, nangangaral sa kalye na walang kain, walang merienda, nagahayo. Kaibigan, kapatid, hindi kami binabayaran ng aming bishop. Pananampalataya ang paghubog ng aming bishop sa aming mga disipulo, sa aming mga pastor. Pananampalataya na may kasamang sakripisyo. Kahit lumuhod ka, umiyak ka, gawin mo para lang sa kaligtasan ng pamilya mo. Kaibigan, gawin mo yan para sa ating Panginoon. Ganun kami hinubog. Araw-araw na panalangin. Kaya kung kahit saan makarating ang aming bishop, kapatid, hallelujah. Tuwan-tuwa ang aming bishop, katulad ni Apostol Pablo. Nakulong si Apostol Pablo, kaibigan, pero nagpapasalamat siya sa mga taga-Pilipos. Na tuwing nananalangin si Apostol Pablo sa kulungan, ako'y nagagalak, ako'y natutuwa sapagkat nakipag-isa ang bayang Pilipos, mga taga-Pilipos, para sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kapatid, hallelujah, saan man makarating ang pastor mo, saan man makarating, kaibigan, ang bishop mo, saan man makarating ang magulang mo, kaibigan, kapatid, ang kamag-anak mo, kaibigan, isang araw, itataas ang pangalan mo, ikikwento nila, kaibigan, ang pangalan mo, ang pag-street preaching mo sa live streaming, kaibigan, hallelujah, punong-puno ka ng pag-asa, makaranas man ng sakuna, makaranas man ng kawalan sa daigdig na ito, pinaglaban natin ang pananampalataya, nakipagbaka tayo, kaibigan, kapatid, sa mga masasamang espiritu, hinarap natin, hallelujah, ang daigdig na ito ng punong-puno ng kaguluhan, pinagtanggol natin ang kaharian ng ating Panginoon. Isang araw, kapatid, hallelujah, Jesus, ipapakilala ka ng ating Panginoon sa lahat ng tao sa buong daigdig. Kaya kung bakit na mayagpag ang pangalan ni Haring David, kaibigan, kapatid, kaya isinulat niya sa Psalms 23, kaibigan, hallelujah, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. Lumakad man ako sa kadiliman sa kamatayan, hindi ako matatakot, kaibigan. Bakit sinamahan si Haring David, kaibigan? Hindi pa siya hari noon. Pinagtanggol niya ang bansang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tinalo niya si Goliath, isang mandirigma, isang makapangyarihan, kaibigan, kapatid. May dalang armas, may dalang espada, kaibigan, kapatid. Hallelujah. Pero si David, kaibigan, hallelujah, ang dala-dala niya ang pananampalataya at kapangyarihan mula sa ating Panginoon. Kaya nagapit niya si Goliath, kaibigan, kapatid. Kaya hanggang sa ating kasalukuyan, kilalang kilala natin si Haring David. Pumunta ka sa Facebook, pumunta ka sa YouTube, kaibigan, kapatid. Hallelujah. O si Samson na lang, isang pinakamalakas at makapangyarihan na lingkod ng ating Panginoon. Kaibigan, kapatid, wala na dapat tayong itatago sa ating Panginoon. I-honor natin siya sa ating lakas. I-honor natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kaibigan, makakanta natin ang buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pakikinig. At ang aking pastor po ay magpapatanggap po bilang lingkod nyo. At si Lord po, si Jesus Christ ang ating tatanggapin, hindi po relihiyon at panibagong relihiyon. Salamat po sa inyong pakikinig. At naniniwala ako, kaibigan, na habang nakatayo ka dyan o nakaupo ka man dyan, amen, bagaman hindi mo pa siguro maintindihan lahat, pero naniniwala ako, the moment na nakikinig ka, meron ng ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kung hindi mo palang mararamdaman yan, pero maliwanag po kasi, sabi ng aklat ng Romans 1 verse 16, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen. Dati nung kami po ay binahagi ng salita ng ating pong Panginoon, hindi namin alam isang araw maglilingkod pala kami. Many years back, amen, ay nakita lang niya aming sarili naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Pero po kami napakinggang pangangaral na katulad ng ganito. Kaibigan, mahal ka ng ating pong Panginoon.
Kailangan mo lang umakbang. Sabi ko kanina, kahit anumang napapakinggan mo, kung hindi mo lalakaran, wala kang gagawin. Ganun pa rin ang buhay. Ganun pa rin yung ginagawa mo. Dahil sabi na aklat ng Roma, chapter 12, verse 2, Amen. Basahin ko, kailangan po natin magbago ng isip. Itong hawak ko po ay Biblia na mga salita ng Diyos version sa dito. Amen. Huwag ninyong tularan, Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Amen. One thing na pinaalala sa akin o instruction ng ating pong Panginoon na kailangan po tayong merong babaguhin sa buhay natin. Kailangan na merong mababago. Hanggat hindi mababago yung ating isip, kapatid, walang mababago sa ating ginagawa. Amen. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, hanggat hindi mo babaguhin ang isip mo, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya mangyayari, gagawin at gagawin mo yung sarili mong gusto. Yung sarili mong kalooban. Amen. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Magsisimula po yan sa isip. Kailangan mo munang baguhin ang iyong pag-iisip, amen, o yung iniisip mo, bago pa makikita sa iyo, kaibigan, amen, na magkaroon ng pagbabago sa iyong mga ginagawa. Hanggat hindi nababago yan, hindi mo mauunawaan kung anong kalooban ng ating pong Panginoon. At kailanman hindi ka lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa aming buhay, binago lamang namin yung aming isip. Kaya nung nabago yung isip namin, kasunod doon, kaibigan, yung aming ginagawa ay nababago. Amen. Takot na kaming gawin yung mga bagay na ginagawa namin dati. Bakit? Nabago na yung isip. Kung dati ay bumabatak, ako na siya mo. Dati magdamag eh, nag-iinom ako. Amen. Dati sinungaling. Dati palamura. Nung nabago po yung isip ko, purihin ang ating po Panginoon, hindi ko na ginagawa. Bakit nabago na yung isip ko? Hanggat walang nababago isip, kaibigan, manatili ka pa rin sa ginagawa mo ngayon. Amen. Hindi mo kailanman malalaman kung anong kalooban ng Diyos. Ang alam mo lang gawin kung anong gusto mo. Hanggat hindi mo babaguhin ang isip mo. Amen. Sarado pa rin yung puso mo. Meron ka sariling prinsipyo na pinaghahangakan. Kaibigan, hindi yan na magliligtas sa'yo. Amen. Dahil sa pagbabago ng isip mo, kaibigan, diyan mo makikita, amen, kung anong kalooban ng Panginoon. Diyan mo maunawaan yung mga bagay na mabuti. Amen. Diyan mo maunawaan yung mga bagay na kalugod-lugod sa paningin ng ating po Panginoon. Mababago yung galawan mo sa madaling sabi. Amen. Na mahalaga, huwag mong tularan ang mga ugali ng tao sa daigdig na ito. Amen. Binigyan mo sa Panginoon, babahin ang isip mo ng Diyos, at kasunod doon, amen, isang araw, makikita mo ang sarili mo, nasa loob na ng simbahan. Amen. Ginagawa mo na kung ano ang kalooban ng ating pong Panginoon. Kaibigan, bago po kami umalis, ay nais ko pong manalangin upang lahat ng bagay na napakinggan mo ngayong umaga ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kasi alam po yan, kapag yung napapakinggan lang pero wala ka namang pananampalataya, amen, wala rin yan. Sabi na aklat ng Romans chapter 10,
Verse 9, if you confess in your mouth that Jesus is Lord. Sabi roon, kung ipapahayag mo ng iyong mga labi na si Jesus ay Diyos, at sasampalatayan na siya'y namatay at muling nabuhay, sa ikatlong araw, ikaw ay maliligtas. Uulitin ko kaibigan, you have to confess it in your mouth. Hindi sa isip, kundi ipahayag mo ng iyong mga labi. At sa pamamagitan ng natin panalangin na aking babanggitin, pwede kang sumunod pagkatapos kong magsalita. Upang maranasan mo ang kaligtasan, katiyakan sa buhay na walang hanggan na marahil pangarap mo rin katulad namin. Sumunod ka sa naging panalangin mula sa puso at ariin mo po ito ang sarili mong pagtanggap o sarili mong panalangin sa atin pong Panginoon. Kalimutan mo muna panandalian kung anong relihiyon meron ka. Ang kailangan natin ngayong umaga, papasukin mo muna si Jesus sa buhay mo, sa puso mo. Amen. At diyan mo maranasan yung kaligtasan ng iyong nag-iisang kaluluwa. Kaya ito pong panalangin ay nais kong sumunod ka ngayong umaga na nagmumula sa puso. Panginoong Jesucristo, ako po'y nagpapasalamat sa mga salita na kinapakinggan ngayong umaga. Ang lahat ng ito, mula no ako nagkaisip hanggang sa kasalukuyan. At ngayong umaga, Panginoon, ako po'y nagdidesisyon na papasukin ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking nag-iisang kaluluwa. At mula sa araw na ito, ako'y nagdidesisyon na paglingkuran ka kasama ang aking buong pamilya. Salamat po na marami sa kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At dalangin ko rin naman, Panginoon, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat. Amen. Kung ikaw ay tumugon sa panalangin na yun, sumunod. Amen. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng John chapter 1 verse 12, ang sino bang nanalig at tumanggap sa kanya ay binibigyan niya ng karapatan bilang anak ng Diyos. Kaibigan, kung hindi ka sumunod, wala mo magagawa. Pero sabi ng Biblia, ang sino bang tumanggap at nanalig, nasa kanya ang karapatan para tawagin, hindi ng tao, kundi tawagin ng Diyos bilang kanyang sariling anak. Amen. Kaya mapalad ka kung sumunod ka. Kung hindi ka naman sumunod, baka hindi ito yung tamang pagkakataon. Pero kaibigan, tandaan natin, yung napakinggan mo ngayong umaga, kapangyarihan yan, na hindi papayag, na walang gagawin sa buhay mo, bunga ng iyong napapakinggan. Buhay ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay Diyos. At hindi pwede hindi kikilos ang Diyos sa buhay mo pagkatapos mong napakinggan ang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Nais kang tulungan, nais kang katagpuin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nais ng Diyos na iligtas tayo sa lahat ng mga pandaraya ni Satanas. Nais ng Diyos na makalaya tayo sa mga bisyo at kasalanan. At nais ng Diyos na tayo pong lahat, mga taga San Marino City, ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat po ng marami sa inyong pakikinig. Naniniwala ako
Amen. Meron pong gagawin ng Diyos sa inyong mga buhay. Buksan mo lang ang puso po ninyo. Amen. Hindi ka bibiguin ng ating pong Panginoon as long as meron kang pananampalataya. Kapag makita sa iyo ng ating pong Panginoon yung pananampalataya na nais niyang makita niya sa buhay mo, kaibigan, gagawa at gagawa ng mga dakilang bagay ang Diyos sa buhay mo. Ang pananampalataya ay nagbubunga yan ng gawa. Hindi mo pwedeng sabihin sumampalataya mo kapag walang ginagawa. Uulitin ko, ang pananampalataya mo ay nagbubunga ng gawa. Katulad ng pananampalataya namin, ginagawa po namin kung ano yung ating sinasampalatayanan. Kaibigan, hindi pa po huli ang lahat. Amen. Nakikita na Diyos ang pangangailangan mo. Hallelujah. Ano man yung mga naglalaro sa isip mo, maaaring may mga question ka ngayong umaga. Amen. Okay lang. Pero isipin mo rin na baka naman, amen, gumagawa ng Diyos ng kaparaanan sa buhay mo para tulungan ka, hindi mo pinapansin. Kaibigan, mahal ka ng ating pong Panginoon. Sa lahat po ng inabot ng tinig na ito, amen, Diyos po ang magpala sa inyong mga buhay. Ingatan tayo lahat ng ating pong Panginoon. At naniniwala kami, amen, na isang araw magpapakilala